What is up mga agwapo? Nagbabalik na naman si Guapito sa Aquatics at meron na naman akong dala-dala panibagong video na ating pagsasamahan, panibagong content na ating pag-usapan. At for today's video, ipa-product review natin itong eggshell separator na nabili natin sa Shopee. So, bagong lahat, papusokin muna natin yung intro. So ayan mga agwapo, no, tulad ng sinabi ko sa intro kanina, ipa-product review natin yung eggshell separator na binili ko. Magiging sagot kaya siya sa problema natin na maduming mag-hatch ng BBS. Pero teka lang, i-unbox ko muna, no. So, yan, ito yung box, no. Talagang sirang-sira na. So, nabili ko nga pala siya sa halagang 115 pesos. Dati siyang 150. 115 na lang kasi 99 ko siya binili, tapos free shipping pa. So, medyo matagal din siya dumating kasi nanggaling pa siya ng Indonesia. So, ganito yung itsura niya mga agwapo, no? Stainless yung handle, may sabitan na rin, tas dalawa yung parang pinaka-net niya, no? So, tingin ko dito mapupunta yung shell, tas dito yung mismong BBS. Well, titignan natin kung gagana ba talaga siya kasi first time ko siyang gagamitin. And i-review natin kung okay na okay ba siya or is it a scam. So yun na nga mga agwapo, na alam ko familiar kayo with eggshell separator. May nabibili sa Shopee, sa TikTok. Yung mas mahal yung 500 pesos ba yun? Or 400? I don't know. Basta yung puti. So mas mahal siya and hindi naman lahat ng fish keepers kayang bumili noon. Especially yung mga on the budget lang talaga. Pero dahil nakakita nga tayo ng gantong klaseng eggshell separator sa halagang 115 pesos, ang tanong, okay ba talaga? Quality ba talaga? Product review na natin to mga agwapo, product testing din natin to. So yun na nga mga agwapo, no, ito yung eggshell separator natin, ano. Susubukan natin ngayon kung effective ba talaga siya or hindi, no. So ito yung BBS natin, yan, bagong hatch lang yan. Tapos padadaanin natin dito. Hindi ko kasi alam kung dito ba makukuha yung BBS or sa last part na, pero just to be sure, maglalagay na rin ako ng ganito para malaman natin kung dito ba talaga mapupunta yung BBS, para malaman natin kung talagang nasasala ba or lumulusot, no? So, tingnan natin, mga agwapo. Basahin ko lang muna para, ano. Yan. Tara, subukan natin. Mga agwapo, no, nasasala naman. Ang problema lang, nasa unang net pa yung mga shells tsaka yung BBS, no, kokonti lang yung napunta dito. Tapos wala ring nasama mga BBS dyan. So ibig sabihin, hindi nakakalagpas yung mga BBS dito sa pangalawang net. Ang problema, yung ibang BBS na i-stack dito sa unahan, ano. So ang gagawin natin ngayon, yung tubig nito itatabi ko muna dito. Tapos, padadaanin natin sa running water. Tingnan natin kung mag-i-improve ba. Kasi kung ganito lang talaga, for me, fail yung product, no? Pero tingnan natin, gawa natin ang paraan. Gawin natin ang lahat para makita kung paano nga ba talaga to gamitin. So ayun mga agwapo, no, nakita nyo naman sa video, pinadaan-daan natin sa running water, inikot-ikot pa natin para hindi nag-i-stack yung mga shell sa net at para makadaan yung mga BBS, no. So far, meron naman nadadagdag sa mga BBS doon sa pangalawang net, kaya lang, ang tagal mga agwapo, no. Kung ganito katagal din lang ang process ng paggamit nito, baka kinabukasan ka pa makapagpakain sa mga alaga mo, no. So ayusin ko lang muna to, tapos pag-usapan pa natin to, kagwapo. So yun mga agwapo, no, may tetestingin tayo. Nag-harvest muna ako ng BBS and kung makikita nyo, hindi yata kita sa camera, pero may mga eggshells yan sa ilalim. So susubukan natin tong salain ngayon, ano. Sana this time gumana, no. Sana mangyari is mapunta yung mga shells dito at dito ay BBS lang, no. So subukan natin kung magiging effective or hindi, no. So pangalawang testing na natin to with this product. So basahin ko lang muna ulit to, agwapo. Same din dito. Again, naglalagay tayo ng pangatlong
sa net dyan para makita natin kung lalagpas ba yung BBS dito, no? So, subukan natin. Kailangan natin sa salpet. Okay, subukan natin. Okay. So, ganun ulit yung nangyari. So, ganun ulit yung nangyari. Kahit konti na lang yung shells na napasama sa harvest natin, nag-i-stack pa rin yung mga BBS sa taas na dapat sa pangalawang net sila, no? So, salain pa rin natin with running water para malaman natin kung bababa ba sila o hindi. Kasi para saan pa yung separator kung yung mga BBS ay may stock din naman dito at hindi sa pangalawa, no? Alangan namang yung shells dito at yung BBS dito. From what I see, dapat dito yung BBS kasi nandito yung ibang mga BBS, nasasala talaga. Tapos dito yung may shells na natitira dito, wala, puro BBS lang, no? Subukan natin, bigyan natin ng second chance pa rin. So yan mga agwapo, no, kailangan padaanin mo muna sa running water ulit para masala pa ng husto. Kaya lang, pansin nyo, konti na nga lang yung shells, naiipon pa dito, medyo time consuming siya gamitin. Ang maganda lang doon, sa pangalawang net, hindi na siya wala nang lumalagpas na BBS. So, okay itong pangalawa. Tingin ko lang ang problem dito yung pang-una, no. So yun, gagawa po, hawak ko na yung hinarvest natin na BBS. Papakain na natin to sa mga isda natin, di ba? So, pasensya na, nasa labas tayo ngayon, maingay, maulan, tsaka may volcanic smog ngayon, no? Sa Yawanon, Taal. Pero, pakain pa rin tayo, no? So, tungkol naman sa product, it's a bit disappointing na ganun nga yung performance niya. Pero, considering its price, okay lang din, 115 pesos lang naman. Wala, ganun talaga. So, pakain ko rin to sa loob. So, mga agwapo, napapakainin ko rin ng BBS itong mga ginugurong ko dito. So, para ma-enjoy din naman nila. Saka yung ibang mga breeders dito. Saka sa ibang mga grow outs. Yan. So, yun, balik na tayo sa topic natin sa eggshell separator. So yun nga mga agwapo, no? Medyo disappointing yung naging result ng pagsubok natin sa eggshell separator na nabili ko. Nagkaroon tayo ng 2 try at sa first try sinubukan nating ilagay lahat ng nasa hatchery na BBS. Kaya lang bumabara yung mga eggshell sa first layer ng net at konti lang yung nakaka-penetrate na BBS papunta sa second layer na net. So sinubukan din nating padaanin sa running water kaya lang sobrang tagal, no? Hindi talaga po pwede. So nagkaroon din tayo ng pangalawang try, no, which is ginamit natin is yung na-harvest na BBS, no. Again, paalala lang, yung BBS brand na gamit ko medyo madumi mag-hatch. Ibig sabihin, pagka nag-harvest ako, may napapasama talaga ng mga eggshells, no. So yun nga, sinubukan natin, kaya lang bumabara yung mga BBS sa first layer ng net at medyo kokonti lang din yung napupuntang BBS sa second layer ng net. So ngayon, pinadaan natin sa running water, may napupunta naman, nakakalusot naman yung ibang BBS kaya lang matagal din yung proseso. Kung ganun din lang katagal yung proseso, for me, it's a failed product and wala na tayong magagawa doon. Pero kung sakaling may iba pa kayong paraan para gamitin tong BBS na shell separator na to, share nyo sa akin para masubukan natin. Bigyan natin ng third chance, baka sakaling pwede or baka sakaling pumasa na para sa atin tong product na ito. So mga agwapo, marerecommend ko ba itong product na ito? It's an obvious answer mga agwapo. It's a no for me. So marahil mura yung product, maganda yung design ng product, okay naman siya kahit papano, kaya lang hindi niya na-serve yung functions niya. Talagang nag-fail siya sa mga test na sinagawa ko or mga trials na sinagawa ko. So doon pa lang, hindi na natin siya marerecommend, diba? Magsasayang lang kayo ng pera at oras kung sakaling gagamitin nyo. So, pero why not? Subukan natin, bigyan pa natin ng ibang pagkakataon. Susubukan ko pa rin siyang gamitin. Baka sakaling umayos naman or makita natin yung process talaga niya kung paano siya gamitin. And kung sakaling makita ko man yon, i-share ko din sa inyo para
malaman natin, di ba? So, yun, maraming salamat sa panonood ng vlog na to, mga agwapo. Yun lang yung product review natin with this BBS eggshell separator. So, yun na nga, dito na magtatapos yung vlog natin, mga agwapo, na maraming salamat sa panonood ng vlog na to. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta para sa YouTube channel ko. Again, comment lang kayo kung meron kayong mga content suggestions or kung gusto nyo magpa-shoutout, comment lang kayo. Like nyo na yung video natin, i-share nyo na rin para mas madaling makarating sa mga fish keepers nangangailangan ng tulong pagdating sa pag-aalaga ng isda. I-like nyo na rin yung Facebook channel ko, Guapitos Aquatics, TikTok account ko, Guapitos Aquatics. And again pala, gagawa tayo ng panibagong channel kung sakali man na gusto nyo manood ng mga content ko na hindi pag-iisda, gagawa tayo ng channel, no? So, subok lang naman, baka sakali, diba? So, yun lang. Maraming salamat sa suporta, mga agwapo. See you in the next vlog. Guapitos out.